pang-40 araw ng paghahanda. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father Arnel Diaz, OAR. Magsitayo ang lahat. Puso'y panalot ama, nagsisimang abubaga, ang handog na ika'y nalulong. O Diyos, sana palimutin mo, inisin mo ng angkin, pusin langit ang puso, hingin mo naman ang gabi, ang aming mga pananambitan, limutin aming pagsubay, inisin namin kasama, ilawin kasalanan, marapat ng nahatulan, nawa'y bawat naman, ayon sa tapat mong pagmamahal. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumenyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, amin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa sa makapangyarihan makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inuutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisan nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Inutusan ng Diyos si Abram na iwanan ang kanyang nakagawiang buhay upang pasimulan ang bayan ng Diyos. Ang pagtawag kay Abram ay sagisag ng ating paglalakbay sa pananampalataya. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nung mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, tiyong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila'y pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y aming hiling. Noong nag-asal ka namin. Pag-ibig mo'y aming Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Ang ating pag-asay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo nasasali.
Inialay ni Jesus ang kanyang buhay alang-alang sa atin, hindi dahil karapat-dapat tayong tumanggap nito, kundi kalooban ng Ama na handugan tayo ng ganitong biyaya. Sa pagtatagumpay ni Kristo sa kamatayan, napasa atin naman ang buhay na walang hanggan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag niya ang walang hanggang sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mulan na iwanan, ito ang siyang kahayan. Ang Diyos naman na narusa, ito ang mahal mong anak, lugod kundi ng lahat. Halina't tayo'y mangalay kay Jesus na buong mahal ng pananalig at tunay. Upang makakinabangan ang dulot niyang pagmumulad. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ko ng 3 kubon. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang malignig na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig, ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala silang nakita, kundi si Jesus. At habang bumaba sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kaninuman ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. At batid po natin na ang panahon ng Kwaresma ay isang paanyaya upang samahan ang Panginoon sa kanyang paglalakbay patungong Jerusalem. Batid natin na sa Jerusalem ay maranasan ng Panginoon hindi lamang ang kanyang kalawalatian, katulad ng ating narinig sa mabuting balita. Doon ay makaranas ng hirap ng dusa ang Panginoon. Hindi lamang kalawalatian ang maranasan ng Panginoon sa Jerusalem, kundi doon ang pangungutya na magmumula sa mga Pariseo sa Mesiba, maging sa mga pinuno ng Israel, maging sa mga saserdote ng bayang Israel. Ano doon ang kalulatian, pero bago ang kanyang kalulatian, ano doon na maranasan ni Jesus ang hirap ng dala ng krus at kalaunan ang kamatayan sa krus. Mga kaibigan, sa ating unang pagbasa narinig mula sa aklat ng Genesis, ay napakinggan natin kung paanong inutusan ng Diyos si Abraham na iwan ang kanyang nakagawiang buhay upang pasimulan ang bagong bayan ng Diyos. Ano doon ang pagtawag na magiging sagisag ng kanyang paglalakbay sa pananampalataya. Ano ang narinig natin mula kay Yahweh patungkol kay Abraham? Lisanin mo ang iyong bayan, ang iyong tahanan, ang iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang tinuturo ko sa iyo, at doon ay pararamihin ko ang iyong mga anak, at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mabanto ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Sa mga tuwid, bagamas sa simula ay hindi maunawaan ni Abraham ang paanyaya ng Diyos sa kanya na lisanin ang kanyang sariling bayan at pumunta sa panibagong bayan, ang tanging nagbigay ng panatagan sa kanya, ang tanging nagbigay kapayapaan sa kanya upang simulan ang kanyang paglalakbay ay ang pananalita ng Diyos, ang pangako ng Diyos na siya ay gagabayan at siya ay aalagaan at siya ay pagpapalain kalaunan ng Panginoon. Nakita natin ang lalim kalaunan ng pananampalataya na ipinakita ni Abraham kay Yahweh sa Panginoon. At marahil, ito rin po yung hamon sa ating lahat. Tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y kasapi ng bayan ng Panginoon. At sa gitna ng hirap at dusa, ano doon na katulad ni Abraham, magkaroon pa rin tayo ng malalim na pananampalataya sa Diyos. Sa panahon na hindi natin maunawaan ang takbo ng ating pamumuhay, Kristiyano, sa panahon na para baga tayong binabagsakan ng langit at lupa, sa panahon na sunod-sunod na ang pagpasok ng mga negatibong bagay, mga problema tungkol sa kalusugan, tungkol sa kamatayan, pagbagsak ng negosyo, ano doon ang paanyaya na magkaroon pa rin tayo ng tunay na pananampalataya na kumapit sa Diyos at hayaan natin ang Diyos ang ating maging lakas. Ang Diyos ang magbigay ng kapanatagan at kapayapaan sa ating pagiging tao. Katulad ni Abraham, sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng pag-aalinlangan, nawa ang Diyos ang magbigay kaliwanagan sa ating kaisipan at sa ating buong pagkatao. Sa ating ikalawang pagbasa, ando doon ang panyaya ng dakilang apostol na si San Pablo kay Timoteo na manatili kay Jesus sapagkat si Jesus ang tagapagligtas, ang kanyang pagdating ang tumalo sa kamatayan. Sa kanyang pagkamatay, ipinagkaloob niya ang buhay na walang hanggan. Kung kaya nga, huwag hayaang ang buhay ay mawala sa piling ng Panginoon.
Sa gitna ng hirap at dusa, manatili sa Panginoon. Sa gitna ng pagdarhog, manatili sa Panginoon. Sa harap ng kamatayan, manatili sa Panginoon. At kalaunan ay ibibigay ng Panginoon ang buhay na walang hanggan. Sa ating mabuting balitang narinig, ayon kay San Mateo, ay napakinggan man natin ang pagbabagong anyo ni Jesus. Sa unang bahagi ng mabuting balita, ano ang narinig natin? Nung sila ay nasa taas ng bundok kasama ni Jesus, si Pedro, Santiago, Juan, nagbagong anyo ang Panginoon. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha. At umuti parang busilak ang kanyang damit. Ano ang kahulugan ng pagbabagong anyo ng Panginoon? Ito'y pagkapakita ng kanyang kalwalatian na tunay ngang siya ang Kristo, ang Panginoon, na tunay ngang siya ang Mesiyas, ang katuparan ng pangako. Ang kanyang kalwalatian ay kalwalatian ng amang nagsugo sa kanya kung paano siya bilang anak ay napuno ng liwanag busilak na liwanag ng diningning, gayon din sa kaharian ng langit. Siya ay mababalot ng kalwalatian sapagkat siya ay katulad ng amang nagsugo sa kanya, mapupuno ng kalingmingan at kalwalatian. At ito ang dapat magbigay kalakasan sa tao sapagkat ang nais din ng Diyos sa kanyang bayan ay magkaroon ng kalwalatian at mabalot ng kalingmingan. Hindi lamang ang mukha, kundi ang kabuuan ng tao. Kung inyong mapansin, habang nagabagong anyo ang Panginoon, ano doon na siya ay napapalibutan ni na Moises at Elias. Nakikipag-usap si Jesus kay Moises at kay Elias. At ang dalawang ito ay sumisimbolo sa mga utos sa batas at sa mga pangaral, mga propeta ng Diyos. Moises symbolizes the law of Yahweh, the law of God, while Elijah signifies the prophets of Yahweh. At ang dalawang bagay na ito ang dapat gumabay sa buhay ng tao nang sa gayon kalaunan ay mapa sa kanya ang kalwalatian na nais ng Diyos para sa kanya. Kung ating pinakinggang mabuti ang mabuting balita, ano ang narinig natin habang nakikipag-usap kay Jesus si Pedro? Isang tinig ang narinig. At ano ang winika ng tinig? Ito ang pinakamamahal kong anak na nalubos ko kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Pakinggan. Pahalagahan ng tinig. Pahalagahan ng kanyang pagkilos. Ano nga ba ang nais pakulugan ng pakikinig? Pagyakap sa pananalita ng Panginoon. Ano ang winika ni Jesus sa kanyang mga alaga, sa mga nakikinig sa kanya? Be perfect as your Father in heaven is perfect. Maging perfecto at ang panyaya sa pagiging perfecto ay simple lamang. Ito'y panyaya sa kabanalan, sa kadakilaang pabuhay. Pagiging banal at pagiging dakila, winika ni Jesus, magpatawad hindi lang 7 beses, kundi 77 beses. Ibig sabihin, walang kapaguran na pagkapatawad, hindi binibilang na pagkapatawad. At batid natin na hindi madali ang magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Tayo bilang tao, kalimitan kapag tayo nasaktan, kapag tayo nagawa ng kamalian, kapag tayo ay ginawan ng hindi maganda, hindi kaya-aya ng ating kapwa, ano doon ang galit, ang sama ng loob. At hindi natin kayang magpatawad katulad ng Panginoon, napakahirap magpatawad. Kapag nakita natin, nabatid natin na yung asawa natin ay meron ng kabit, meron ng kinakasama, kapag yung mga anak natin ay nagiging sawail at hindi na nakikinig sa atin, kapag yung kaibigan natin, matalik na kaibigan, ang nagiging sani ng pagkawasak ng ating buhay Kristiyano, kapag nabatid natin na tayo'y tinataguan na ng mga taong
Maayos lang mangutang, pero pag sisigil ay wala na. Galit pa. Ano doon yung galit? Ano doon yung sama ng loob? At ano doon ang kawalan ng pagkapatawad? Subalit tayo'y inanya ng Panginoon. Ang kanyang tinig ay klaro, maliwanag, magpatawad, sapagkat ang pagkapatawad ay bahagi ng kanyang pagiging Diyos. Ito'y larawan, ito'y bahagi ng kanyang wagas at dakilang pag-ibig. At tungkol sa pag-ibig, ano ang winika ni Jesus? Mahalin hindi lamang ang kapwa, kundi gayon din ang mga kaaway. Madaling mahalin yung mga taong bahagi ng ating buhay. Madaling mahalin yung mga taong mabuti, maayos, yung nakakatulong sa atin. Madaling mahalin yung mga taong may kabanalan sa pananalita at pagkilos. Subalit yung mga nakakasakit sa atin, ito yung mga taong hindi kaya-ayang mahalin. Subalit ano ang pananalita ni Jesus? Ano ang kanyang tinig? Mahalin. Maging ang mga taong tulad nila. Maging ang mga taong nakakasakit sa atin. Hindi ba ipinakita to ni Jesus nung magkasala si Pedro? Minahal niya pa rin at kaloonan binigyan ng susi at ginawang tagapangalaga ng kanyang simbahan. At nung siya'y nakabayubay sa krus, ano ang winika ni Jesus sa kanyang amang nasa langit? Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pagpapahayag ng lubos na pagmamahal sa kanyang bayan. Mga kaibigan, ito po ang pananalita ni Jesus. Ito po ang kanyang nais. Maging banal at maging dakila, iugnay ang ating buhay sa Kanya. Ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ito ang magdadala sa atin sa kalulatian na nais ng Diyos na mayakap natin. Ito ang magdadala sa atin sa paraiso na kung saan ay wala ng dusa, wala ng pigati, at wala ng kamatayan. Kung kaya nga mga kapatid, bagamat mahirap ang pananalita ng Panginoon, mahirap ang kanyang nais na magpakita ng pagkapatawad, pagmamahal, pagkaliga, maging sa mga taong hindi karapat-dapat, maging sa mga taong puno ng kasakiman at kasalanan, naway makita pa rin natin ang kahalagahan ng pagtawag, ang panyaya ni Jesus. Naway makita pa rin natin ang kagandahan ng pakikipag-ugnayan natin sa Kanya, sapagkat tayo ay nagmula sa Diyos at dapat tayong bumalik sa Diyos. Ito ang nais ng Diyos sa atin. Bumalik tayo sa Kanyang piling. And so many friends, today, as we celebrate this second Sunday of Lent, let us pray that we may authentically translate this faith not only in words but in good deeds. Let us pray that we may revitalize our faith, that we may realign our value, that we may see the importance, the significance of metamorphosis, of the change of being into God. Let us pray that we may indeed embrace the importance of this so-called conversion of heart and mind according to His will in relation to the holiness, to that image of God who is all grace and holy. Nawa makita po natin, tayo'y banal at hindi dapat mabalot sa kasamaan. Kinakailangan nating magkaroon din ng pagbabagong anyo. At ito'y mangyayari kung ating pakikinggan ang winika ng Ama sa kanyang anak, ang winika ng Ama sa mga alagad. Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Purihin po natin ang Panginoon sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita.
Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-ulit, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nadinig mula sa kalangitan ang tinig ng Diyos na amang minamahal ng anak, na ibinunyag na si Jesus ay kanyang anak na minamahal. Mga anak din tayong iniibig ng Diyos, kaya buong pagkitiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, maging mga tagapagtotoo nawa ng iyong pag-ibig, sina Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko sa aming panalangin at paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa mga polisiyang kanilang nililikhat, ipinatutupad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, matagpuan nawa namin ang kahulugan ng aming pag-iral sa pag-ibig at buhay ng isa't isa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan, tulungan mo sila sa pagsisikap nilang maging mabuting Kristiyano at mamamayang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, yakapin mo sila ng iyong walang hanggang pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Pakinggan mo, Ama, ang minamahal mong mga anak. Ilapit mo po kami, lalo na sa iyong puso, upang kami ay matuturing umibig katulad ng pag-ibig mo sa amin. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sana isa'y napangako, naroon ang Diyos na nananahan.
sa puso tayo ay magmahalan. Sa dalisay na pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Sa pag-ibig at pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Masilapit na sama-sama, magmumot sa pag-ibig niya. Tapusin natin ang ito, at naisip ang sitat kapayapaan. Sa dalisay na pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Sa pag-ibig at pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. At sa piling ng mga pinagpala, nawa'y makita ka at mamasdan ang malalo ka sa iyong kaluwal at iyan. Sa dalisay ng pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Sa pag-ibig at pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghain ito ay maglulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magkabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon, nang may pagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa, upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang napaglilito sa kala ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong natitot kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong natitot inumin. Ito ang kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ihubos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. At magbabalik sa wakas, ayon sa Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magnasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa nilayo naming Papa Jose na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinday nang may pag-asang sila muling mabubuhay din ang lahat na mapumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pahindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, San Agustin, San Isidro Moreno, Santa Monica, Santa Rita, San Miguel Arcangel, at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Na may pananampalataya at pag-ibig sa Diyos, ating dasalin ang Ama namin.
Bigyan mo kami ng iyong amin at kami sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Peace with you. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong inanihan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
walang kahilangan. Kung iyong nakikita, pagpalag ka salat sa mga nawawalay at nanguhuli ka, silang anak lamang ay unihangon. Dakilang pag-ibig saan man walaman, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Kung iyong namamasdan, anak mong dayuhan, pinagtatabuyan. Lumilipas na may pagkalaya mula sa iyong daighan. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Diyos ay naroon, walang alinlangan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon puman, sa lupang ibabaw, pinapagsal mo na kami sa kriktan ng kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat para sa ilang paalala. Sa ngalan po ng ating mga kaparian at ng ating simbahan, tayo po ay nagpapasalamat sa mga pamilya nag-alay sa ating banal na misa, partikular ang pamilya ni Kagawad Michael Pimentel and family. Maraming salamat po. At sa ating collection report nung nakarang linggo, ang ating pong masses collection ay umabot po ng 24,780 pesos at ang love offering naman ay 28,160 pesos na may kabuang 52,940 pesos. Medyo mas malaki po ito mas malaki po ito sa mga regular nating mga koleksyon dahil po sa pagdaan ng Ash Wednesday. At nung nakaraang linggo, tayo po ay nagkaroon ng second collection para sa Opus Sancti Petri o ang mga suporta at tulong para sa paghuhubog sa mga seminarista at mga kaparian, lalo na sa mga mission territories. At nalikom po natin ay ang halagang 7,030 pesos at natin po na-deposit sa Arcam BPI account. At tayo ngayon ay nagkakaroon naman ng second collection kaugnay ng Caritas Namayan Alay Kapwa. At meron po pastoral letter ang ating mahal na Kardinal at Vincula at nakasaad dito, pinatitibay ng Caritas Manila ang mga pagsisikap nito sa paghahanda at pagtugon sa mga sakuna
upang harapin ang lumalalang epekto ng mga kalamidad sa mga mahihinang komunidad sa buong bansa. Sa pamamagitan ng Alay Kapwa 2026, hangarin ng simbahan na tulungan tayong isabuhay ang habag sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating mga biyaya sa mga nangangailangan. Ang mga malilikom na kaloob mula sa ikalawang koleksyon ay ipadadala sa Damayan Program ng Caritas Manila. Para po sa mga nagnanais na maging kabahagi ng Caritas Manila sa ganitong mga pagtulong at makaisa sa kanilang mga adikain, sila po ay nagre-recruit ng mga bagong member ng Caritas Manila. Maaari po kayong lumapit sa kanila sa lamesa sa harapan ng ating simbahan. Ayon nga po sa isang talata, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya at magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa bawat pagpapala upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, kayo ay makapagbahagi ng sagana sa bawat mabuting gawa. At ang ating Hearts on Fire shirt ay mabibili pa rin sa lamesa sa harapan ng ating simbahan. Meron pong 3 kulay, black, red, and white, at magkakaroon pa ng ibang kulay sa mga susunod na panahon. Ang halaga ay 300 pesos lamang po. Ang Couples for Christ at Handmaids of the Lord ay nananawagan pa rin sa mga para sa kanilang gawain sa CLP o Christian Life Program Seminar sa March 14, araw ng Sabado sa 7:30 ng gabi. Mangyaring hanapin lamang po si Brother Jonathan o kaya si Sister Jenny Yanga o kaya ay magsadya sa lamesa kung saan kayo po ay maaaring magpalista sa kanila. Sila po ay nasa harapan din ng ating simbahan. At tuwing panahon ng Kwaresma, tayo po ay nagninilay ng daan ng krus o ng estasyon ng krus. Ang ating pong mga organisasyon at mga ministries ay nag-iikot sa nasasakupan ng ating simbahan upang samahan ang lahat sa pagdadaan ng krus mula araw ng Lunes hanggang Huwebes at araw ng Sabado. At sa loob naman po ng ating simbahan, meron po tayong Station of the Cross na ginagawa pagkatapos ng misa sa araw ng Biyernes sa ika-6 ng gabi. At muli, dadalaw po sa atin ang krus ng Santo Cristo de Longos sa March 6 o sa darating na po na Biyernes. Mananatili po siya sa loob ng isang linggo sa atin hanggang March 13. Kaya't sa March 13 po, araw din ng Biyernes, kayo po ay aming inaanyayahan kasama ng mga komunidad na bikaryato ng Santo Niño. Kasama po natin ang mga taga Santo Niño de Tondo, Don Bosco, San Pablo, sa Binondo Church, sa Soledad at sa Binondo Chinese Church. At sama-sama po tayo magdadaan ng krus sa labas ng ating simbahan patungo sa simbahan ng Nuestra Señora de la Soledad. Kayo po ay malugod naming inaanyayahan. Ang Christian Mother of Santa Monica, bagamat ito po ay hindi isang organisasyon, ito po ay samahan ng mga widow o ng mga balo. Kayo po ay magkakaroon ng mga pagpupulong tuwing ika-4 na araw ng bawat buwan. Para po sa mga nais na sumama sa Christian Mother of Santa Monica, ay maaari po kayong magpalista sa opisina o kaya ay hanapin si Sister Portia Franco. At bilang pagpapaalala po, magkakaroon po tayo ng pilgrimage 2026 sa Laguna sa April 25, araw ng Sabado sa ika-4:30 ng umaga. Meron lamang po itong registration fee na nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Kasama na po ang transportation, pilgrim shirt, prayer book, rosary at souvenir. Sa susunod na linggo, sila po ay tatanggap na sa mga magpapalista at sasama sa gagawing pilgrimage. Maraming salamat po. Paalala lang po, after na po ng final blessing o after ng misa, ay iwasan po muna natin ang palakpak. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Let us again ask the intercession of the Blessed Virgin Mary and the protection of Saint Michael the Archangel. Let us pray, one, Hail Mary, for the peace within us, peace within our family, in our country, and peace for the Middle East. And together we pray, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God,
Pray Pray for for us us sinners, now now and at the hour of our death. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagwasbas. Ama naming mapagpala, itulot mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwang na natin ang banal na Eucharistia, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat, Salamat sa sa Diyos. Diyos. Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap ka, kapighatian, pag-uusig o gutom matagal. At kahit na ang kamatayan, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ano ba kaya mapagtangkilik o ano